talagang issue na napakalapit sa sikmura ng milyong-milyong Pilipino, and of course buong mundo talagang apektado nitong conflict po sa Iran. Okay, nakita na po natin yung pagtaas ng presyo ng krudo dito po sa fuel price increase, naramdaman na po natin, no? Ano ba yung sa tingin niyo po ba, ano muna ang tingin niyo dito sa naging tugon ng administrasyon para kahit papaano maibsan yung epekto nitong krisis na ito sa ating mga mamamayan? Well, yung una nilang mga panawagan at saka hakbang, okey naman. Halimbawa yung, pagsuspende ng, excise tax sa langis, kaagad nilang pinag-usapan, hiningaan ng, emergency powers. Okey naman 'yan, Christian, kung maiksi lang, and we all hope it will be maiksi lang yung giyera. But beyond a few weeks, mas kakailanganin pa ng gobyerno, ah wider ranging, more comprehensive, and maybe more strategic moves. Kung sa usapin ng tax lang, beyond suspending the excise tax, pinag-aaralan namin ngayon yung paano pwedeng ipanawagan very concretely yung pag-suspend ng VAT Mm. on yung langis at saka mga produktong langis. Beyond that, kailangan kasi may immobilize na dagdag na resources ang gobyerno para saluhin, i-subsidize yung mga pinaka-vulnerableng sektor sa ngayon, to include yung mga public transport drivers natin, yung mga magsasaka at mangingisda natin sa kanayunan, at siyempre yung mga overseas Filipino workers nating apektado dun sa mga bansa sa Middle East at mga pamilya nila dito. That's why, nung nakaraang linggo, top of the week, Monday, nanawagan na ako na magpasa kami sa Kongreso ng 52.8 billion pesos supplemental budget, na Mm. ang breakdown niyan, items para sa transport subsidy, items para sa agricultural subsidy, at dagdag repatriation at reintegration fund sa mga OFWs. And we already started, Christian, to identify mga possible sources of funds. Mm. So, ilan ito na I think dapat pag-isipan na rin ng executive. Sa panig namin, simula na kaming mag-usap kina Akbayan Representatives Chel, Jokno, Percy Sendanya at Dada Kiram Ismula, at si Dinagat Islands Representative Kaka Bagao, na i-initiate nila sa House itong revenue measure na to. And ako rin naman dito sa Senado, nagda-draft na rin ng counterpart measure, at ipapakiusap ito sa mga kasama ko sa Senado. Sa informal discussions po ninyo or conversations with your colleagues, kumusta po yung Mhm. kanilang tugon dito or appetite for a supplemental budget at this time? Well, yeah, I think there is an appetite. Dun pa lang sa pagdinig ng Senate Committee on Migrant Workers, na-bring up na yon, particularly ng DMW, no, si Sec Hans Kakdak, na humihingi na sila even then ng dagdag na pondo. Nagsalita rin noon yung resource person ng Department of Finance, at tinuro niya yung ilang possible sources of funding. Sabi niya noon yung mga savings, although it's early in the year para tukuyin yon. Mm. Sabi din niya yung mga contingent funds ng executive. At yung mga colleagues ko na nandoroon, including Senate Committee on Finance Chair Sherwin Gatchalian, ay madaling pinick up din yung mga terms na to, yung lengguwaheng ito. So I think magkakaroon ng suporta para dito. Oo, at saka maganda rin po yata, 'no, may coordination yan with the other branches of government. Of course, in particular the Yes. executive, 'no? Meron po bang Oo. gano'n? Well, by now nakarating na sa executive yung pinag-iisipan at pinag-uusapan namin, and medyo urgent, Christian, hindi lang dahil rumaragasa pa rin ang giyera at kinakabahan talaga tayo na patuloy itong kakalat, but Congress is we're adjourning sine die on Wednesday next week. So Mm. medyo urgent, may time element dito. Of course, pwede naman kaming mag-special session. Pwede namin ipanawagan sa presidente na tawagin niya kami sa isang special session. Kahit isang dagdag na linggo, Christian, para maipasa namin ang isang supplemental budget. At mukhang open po ba dito yung inyong mga colleagues?
So far, yeah, I think so. Batid naman ng lahat yung urgency ng situation at I think bawat isa sa amin na-shock dun pa lang sa unang atake ng US at Israel sa Iran in the middle of supposedly negotiations between the US Mm. and Iran. And lahat kami nabahala, I believe, nung nag-counter-attack naman sa Iran, pati sa iba pang magabansa dyan sa Middle East. And tayo bilang mga Pilipino, alam natin na, uy, dumadami yung mga kababayeng OFWs na apektado nito. Yun nga po 'no, medyo himayin pa po natin itong Hmm, inyong proposal 'no, 52.8 sure. billion kasi, Mhm. alam 'to ng mga kababayan natin 'pag, sumirit yung presyo ng, petroleum products, tumaas yung presyo ng Yes. gasolina, sanga-sanga na Hmm, 'yan 'di ba, kuryente, lahat. pagkain, tapos Mm. inflation dire-diretso na. Pasahe, opo. Pamasahe, oo. Yun Mhm. nga po, bakit po 52 billion and, for instance dito sa transportation sector, yung Mhm. transportation subsidy, ano ba yung nakikita niyong ano, significant o matinong tulong, sa Mhm. ating mga kababayan? Ito yung breakdown dito, Christian, at yung dahilan na ganito yung mga specific concrete figures na nakuwenta ng office ko. Of the 52.8 billion pesos, 12 billion pesos para sa transport subsidy, 2.8 billion pesos para sa agricultural subsidy, at yung karamihan 38 billion pesos para sa dagdag OFW repatriation and reintegration funds. Bakit Mm. itong amounts na to para sa bawat item? 12 billion pesos para sa transport. Ang assumption diyan ay mas malaki or katumbas ng 10 pesos per liter price increase across 3 consecutive months o Okey, 3 65 na months. aabot over 3 months, over the next quarter na aabot ng 65 pesos per liter at the 3 month mark. Kaya Mm. nakuwenta namin yung 12 billion pesos for transport. Sa ngayon, sinabi ng Department of Energy meron na lang silang 2.5 billion pesos for transport subsidy dahil yun na lang yung continuing funds nila sa ilalim ng Mm. last year sa 2025 budget. So, paano naman sasagot ang 2.5 billion pesos lang sa Oo. tinatansya naming 12 billion pesos na pangangailangan? O dako ako dun sa agricultural subsidy, ang item para doon sa proposed supplemental budget ay 2.8 billion pesos. Ang assumption naman dito ay magtataas yung presyo ng pataba, no, yung urea or fertilizer at $500 per metric ton again across the next quarter or 3 months. At yung Mm. 2.8 billion peso na item ay tansya namin para masuportahan ang mga 1.1 million farmers. And then ito kailangan kasi sabi naman ng Department of Agriculture, meron lamang silang 150 million pesos para sa agricultural subsidy. So we're Maliit. calling for maliit talaga, Christian. It's less than 10% ng 2.8 billion na tansya namin kailangang agricultural subsidy. And last and certainly not the least, in fact, the biggest item, bakit 38 billion pesos para sa OFW repatriation? Kasi yung 18 billion pesos niyan ay assumption doon ay 120,000 repatriees or returnees. At Mm. ginamit namin yung logistics cost ng DMW na 150,000 peso per returnee. So 18 billion pesos para sa repatriation plus 15 billion pesos income support. Mm. Assurance po yan na, o assumption po niya na kahit makapagbigay tayo ng 10,000 pesos monthly stipend, again, for 3 months para sa bawat isa dun sa 120,000 repatries or returnees, plus last sub-item, 5 billion pesos para sa tinatawag naming digital public works or employment opportunity. So ang assumption dito, pwede bang mag-hire ang gobyerno ng 250,000 out of 250,000 returnees with 20,000 pesos monthly salary. So ito yung mga breakdown nung bawat item dyan sa 52.8 billion pesos. Unahan ko na po yung ano, yung ibang Mm, magre-react dito baka sabihin nila, sure. "Bakit naman gano'n kakarampot 'no?" Ang basa ko Mm, rito ano 'to 'no, temporary na ayuda o alalay, not necessarily that's ayuda right. 'no, alalay, That's okey? right.
So, Mm. kumbaga emergency employment habang Yeah. inintay nating humupa yung yung giyera. Yes, yes. Para sa Tsaka 3 mga months yan, 3 months, we're really hoping the war will end before then. Pero kahit yung DFA nung hearing na yon, sabi nila, tansya nila 4 to 8 weeks. So that's 1 to 2 months. So binigyan namin Mm. ng buffer ng isa pang buwan, 1 whole quarter. And I'm worried kasi sinasabi nung iba, optimistic pa nga yung ganyang time frame ng DFA na No within one 1 really to 2 knows. months. No one really knows eh. Yeah. Unfortunately, napaka-fluid kapag giyera. Things could uh, widen and lengthen much more than we want. And syempre, ang pinakalaging natatamaan ng masama sa giyera ay yung mga pinaka-vulnerable ng mga tao who never asked for this war in the first place. Dun po sa mga nagtatanong din doon sa mga yung mga non-economic siguro na mga tawag dito, options. For instance, Yeah. although technical economic pa rin naman yan, yung mga 4-day work week, ano po ba nakikita niyo dito anong tingin niyo sa mga ganitong proposals? Well, siyempre yung immediate na concerns na nag-a-arise doon, paano naman yung mga arawan, ang trabaho, so Yes. mababawasan ang sahod sa bawat araw na mabawas sa work week. And then there are also concerns about productivity, di ba? Bago pa sumabog itong gyerang ito, we're already facing a slew of economic problems and also desire na i-develop natin ng mas matindi pa, pati yung productivity ng iba't ibang sektor ng ating ekonomiya. Pati yung mga sektor na yun na which are demonstrating still a lot of potential to include tourism, agriculture itself, at saka yung ilang bahagi sa ating mga industriya, for example, in the IT industry. No? So, ang hirap talaga na tanggapin, but we have to, no? This war is upon us, so dagdag na layer ito ng constraints sa ating ekonomiya on which we are depending para nga iahon sa kahirapan yung ating mga kababayan at paunlarin yung ating buong bansa. Puntahan ko rin po yung yung political impact nitong giyera sa Mhm. Iran dito sa ating Yeah. politika dito sa Pilipinas. Kasi isa po sa mga tinatalakay ko over the past few days, yung the possibility or actually reality, from my end, Mhm. nakikita ko na naman yan na may mga nag-exploit itong situation na ito to Yes. further siguro destabilize the administration. Kayo I po ba, see. meron din po ba kayo nakikitang ganon? Well, war, whether outside or inside the country, laging nagdaragdag talaga yan ng malaking element ng instability. Just like the economy, may hinaharap na tayong matitinding hamon bago pa itong gera, yung politika din natin, it's always under a lot of stress and strain. Matagal nang nilarawan ni Nathan Kimpo yung demokrasya natin bilang contested democracy. And habang under stress and strain, hindi lang yung ating ekonomiya pero ating political institutions, kapag may ganitong gera sa isang buong rehiyon sa ating mundo, it makes it harder also, no, to have more stable or predictable spaces kung saan pwedeng i-battle at i-settle yung mga political questions or contest. So, Mm. ano talaga again, nobody asked for this, pero ito yung ating kinakaharap and we just have to really get a grip on things with the institutions that we do have, such as they are, and i-maximize natin. Ako, nararamdaman ko yun sa Senado. We really confronting the seriousness of all this.